Naghudas itong si Chis Escudero. Si Chis Escudero, sabi niya hindi politikal. Ay ano pala, ang ginawa ba nito ay to what expense? Yun ang tanong eh. Absuelto ba siya sa kaso o magkano? Sabi ni Manteban, ang ginawang paghuhudas nitong si Chis Escudero, ito, sabi ni Manteban, dalawang bagay yan. Doon sa tanong na to what expense, aba ay absuelto o magkano? Doon sa magkano, tapos na yung bagay na magkano eh. Tapos na yun eh. Itong kaguluhan na ito ay wala namang ibang may kasalanan kundi yung talagang yung minority. They literally bend the law. Abay, magtakin ninyo. Oh. Ako, nagimbal ba kayo sa mga pangyayari kahapon? Oo, nagkaroon na naman ho ng regulo. Noong high school kami, tawag namin sa regulo, regulo. Kasi ang hirap turuan ng iba, ay pagka lumakad na, yan, nagkakagulo na. Kaya regulo ang ating tawag na. Anyway, kahapon ho, talaga hong pinipilit nilang tangkain. They wanted, they not just they wanted, but they literally bend the law. Abay, magtakin ninyo. Oo, di ba? Roxanne Costo, from Queensland, Australia. Good morning. At saka kay Tristan Wyatt Gulay. They tried to bend the law yesterday by doing or tawag dito, by assuming or presumption or pagbabalik or whatever ng session kahapon and having a kudeta, pang-aagaw ng kapangyarihan. Matapos yung nangyari kahapon sa Senado, they failed to bend the law sapagkat nananatili pa rin po ang liderato kay Senate President Alan Peter Cayetano na siyang legal at leader ng mataas na kapulungan ng ating bansa. At yan ho ay ang Senado. Pinanindigan din ng kanyang mga kalyado na illegal ang isinagawang sesyon at ibinasura ng minorya ito ang ating konstitusyon. Sapagkat ibang konstitusyon ang kanilang pinagbasehan ng kanilang pagkilos kahapon. So kung ibang konstitusyon iyon, therefore, it is not in accordance with 1987 Constitution, making it unconstitutional, sabi ng mga eksperto. Kaya lumalabas, illegal ang sinagawang pagpapalit ng Senate President pro tempore at ang pagsasagawa ng pagpapalit ng mga komite, mga committee chairmanship. Walang dahilan ho ito. Oo. Sinisisi patuloy na at itong kaguluhan na ito ay wala namang ibang may kasalanan kundi yung talagang yung minority. Sa bagay, what I see from my end, sa ngayon, wala tayong minority, wala tayong majority. Sapagkat hati, 12-12. Di ba ga? 12-12 dahil naghudas itong si Chis Escudero na sabi niya hindi daw ito personal. Kaya nga ang tanong ng marami, what's at stake? Ang ginawa ba nito ay to what expense? Yun ang tanong eh. Absuelto ba siya sa kaso o magkano? Pero ang pagkakarinig namin, sabi ni Manteban, sabi ni Manteban, ang ginawang paghuhudas nitong si Chis Escudero, sabi niya hindi politikal. Ay ano pala, yan daw ho ay para sa Senado. Di political yun. Di ba ga? Kung hindi ito political, it's either non-political or personal. Hindi pwedeng hindi political ang inyong ginawa. Sapagkat tinalikuran mo yung iyong grupo na majority, yung Super 13. Hindi ba ga? Pag alis mo dyan, tinalikuran mo na. Sumama ka doon sa kabila eh. Tumalon ka ng kapitbahay. So sa madaling sabi, ano ang tinitingnan dito? Sabi ni Manteban, dalawang bagay yan. Doon sa tanong na to what expense, aba ay absuelto o magkano? Doon sa magkano, tapos na yung bagay na magkano eh. Tapos na yun eh. At inabsuelto siya doon ng Commission on Elections by saying na hindi ito election offense o hindi masasabing election offense. Pero tinuluyan siya ng ombudsman at kakasuhan siya ng ano ba ikakaso sa kanya? Basta mayroon, hindi ko maalala kung anong kaso sa kanya. Bakit? Yan ang dahilan
para unti-unting tunawin yung majority. Yan. At pagkatapos, ay yung iba naman ay takutin para lumipat doon sa minority. Na hanggang ngayon, minority pa rin sapagkat walang majority eh. Pareho silang minority nga. Equal. Pareho silang 12. Pareho silang 12. 24 members of the Senate. Di ba? So ngayon, tahasan pong sinisisi ng mga kalyado ng majority bloc ng Senado ang minority doon ho sa ay lumalang tensyon sa kapulungan. Dahil ala naman sana problema eh. Kung maluwag na tinanggap ng minority bloc ang mga pagbabago ng liderato, walang problema eh. Pero hindi nila ito kinikilala. Nag-ugat pa nga ito sa ilang mga usapin na nagdulot ng pag-walkout nitong mga nitong mga ang tawag ko dito ay Hipokrito 7. Hipokritong 11. Hypocrite 7. Yung ba yung tawag ko nun? O yun nung nakaraan. Kasi nung sila nag-walk out, para sa kanila, tama yon. Pero nung gumamit ng sarili nilang parliamentary tactics, ang majority, hindi nila matanggap yon. Hindi nila matanggap yon. Binatikos ng minority, ang majority, pati na yung pag-walk out, na sabi ng iba ay double standard. Totoo naman ho eh. Totoong double standard. Bakit kanin nyo? Imagine, yung ginamit nila na sitas ng konstitusyon ay yung nasasaad sa 1935 Constitution, Article 6, Section 10, Paragraph 2. Yun ang ginamit nila sapagkat kung babasahin mo yung Paragraph 1, walang ibang nakalagay doon. Ang nakalagay doon ay maghahalal ng presidente, ang Senado at ng kanilang leader ang Senado at ang mababang kapulungan. Sa Paragraph 2, majority of each house should constitute a quorum to do business. Yun lang yun eh. Malinaw, walang binabanggit ilan ba yung quorum na sinasabi. Pero sa 1987 Constitution na nagpapawalang bisa sa 1935 Constitution, ito ho ay nalipat, Article 6, Section 16, Paragraph 1. Sa Paragraph 1, sinasabi na doon na ang lahat ng mga, na ang mababa at naambot houses, Senado at mababang kapulungan, ay mag-i-elect ng kanilang pinuno, ng kanilang leader. With the majority, di ko maalala yung eksaktong text, with the majority of all members. Of all members, ibig sabihin, kasama doon ang lahat ng mga miyembro sa majority na yon. So sinasabi doon, ang majority, ang miyembro, sabi ng mga eksperto, 24 sa Senado. So ang majority ay 13. And doon sa paragraph 2, kapareho pa rin ng 1935 Constitution. That they should constitute majorities should constitute a quorum to do business. Ganon yung tinutukoy doon. Pasensya na, hindi ko na-i-print. So, doon sa parte na yon, double standard din. Itong grupo na ito ng bend the law. Why? Kasi hindi nila mapatunayan na kaya nila na hindi nila makuha ang liderato sapagkat kailangan mo ng 13. Doon sa paragraph 1, section 16, majority of all members ay 13. So hindi nila pwedeng palitan yung Senate President. At kung babasahin mong maigi, gamit yung Article 6, Section 16, Paragraph 1 ng 1987 Constitution, i-define na rin doon sa Paragraph 1 kung ano yung majority na sinasabi sa Paragraph 2. At yan ay majority of all the members. 13 pa rin. Kaya ang paninindigan ng marami, sinasabi ho dito na ang ginawa ay illegal ang sinagawang pagpapalit ng Senate President pro tempore at ang pagsasagawa ng pagpapalit ng mga committee chairmanship. Yan. So, paigsain natin ang ating istorya. They tried to bend the law. But based on the experts' explanation,
they failed to bend the law. Hindi nila nabaluktot ang batas. Balita, impormasyon at balitaktakan.